Siya si Mara Tamundong. Simple pero elegante ang kanyang looks. Kung makikita niyo siya sa mga video or sa personal, hindi mo aakalaing sumasakay siya sa isang padjak or pedicab. Ngunit ayon sa kanya, ay paborito niyang sakyan ang pedicab noong bata pa siya. Kaya naman, lumapit ang mga namumuno ng samahan ng mga pedicab or ang KODA kay Miss Mara Tamundong at sila ay hindi naman binigo nito. Dito sa isang kainan sa Maynila, nagtipon-tipon sila kasama si Mara Tamundong. At dito inisa-isa nila ang mga matatagal ng suliranin sa samahan nila. At dahil sa sobrang liit ng kita ng mga pedicab driver, binigyan ni Miss Mara Tamundong ng cash ang lahat ng mga dumalo. Po ay pera kong personal na gusto ko lamang pong ibahagi sa ating mga kababayan. Pantay, walang lamangan, benepisyo sa karamihan. Ang pag-usal ay katulad ng mga daliri sa iyong At sa paghihiwalay, ay isa lang ang isinisigaw nila, ang tumakbo si Mara Tamundong sa susunod na halalan. Maging mayor ng Maynila, si Mara Tamundong. Bakit po siya napupuso? Ang pangpahuli ay si Pres Margie ng Basaco. Okay, mabuhay po kayo lahat. Ngayon naman po, syempre, ang pinakahihintay natin, nanood natin, di ba, nagawa niya ang lahat-lahat. Ngayon, ipapakilala natin sino ba ang tao ito. Siya ang tinatawag na superhero ng mga senior citizen sa ating henerasyon. Ito po ay walang iba, kundi si Miss Mara Tamundong! Ano po kayo natin siya? Magandang hapon po sa inyong lahat! Nakita niyo naman, ang galing natin mag-practice ngayon kasi kailangan. Talented tayong lahat, di natin masasabi ang panahon. Pero magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon ngayon na kayo po ay aking makilala, makadaupang palad. Nagulat ba kayo? Isang maliit na Mara Tamundong pala. Pero nakita niyo naman po. Actually, yung pinakita ko pong mga video sa inyo, yung mga footage ng mga nagawa ko ay iilan lamang po yan. Dahil sa dami ko na po talagang napuntahan, halos 3 taon na po na ako ay bumababa sa bawat barangay, umiikot sa kabuuan ng Maynila, lumalabas pa outside Manila, nakapunta na po ako kung saan-saang lugar. Yung hindi inaanto, kahit na mahaba yung video. Kahit na awatin po ako ng barangay bumoto, kung bubuksan natin ang ating puso, bubuksan po natin ang ating sarili sa mga tao na kailangan po talaga nating tutukan. Actually, hindi naman po ako nakatutok lamang sa mga senior citizen. Kung hindi ako rin po ay tumutulong sa iba't ibang sektor po at sa iba't ibang tao like yung mga head of the family, yung mga katulad po ninyo na naghahanap buhay araw-araw. Maniwala po ba kayo na sa San Andres, Bukid, Maynila dahil maraming mga pila po dyan. Nakita ko po na ang hanap buhay ng mga kababayan na kahit na konti lang po yung lalakarin ko, pupunta lang ako sa isang kalsada, magsa-sidecar pa po ako para lamang makatulong, makadagdag sa hanap buhay. At naging close po ako sa mga ibang nagsa-sidecar dahil nga, syempre, kapag minsan, di ba, may pasahero ka, tapos friendly pa yung nakasakay, makakakwentuhan mo. Naku ate, alam mo ba, wala akong pambiling gatas ngayon kaya naghahabol ako kasi yung gatas ng ano ko, yung Bear Brand, hindi ako makabili kasi wala pa akong boundary. Baka kasi kung hindi, tumigil muna tayo para makainom ka ng tubig, bibilang kita ng gamot.
Minsan may mga sidecar po na umiiyak na lang. Sabi niya, alam mo ma'am, sa totoo lang, ang hirap talaga ng buhay namin. Kaya lang, mas maigi na po itong may hanap po. Lalo na kapag umuulan, di po ba sa Robinson, Maynila? Dito sa SM Manila. Di ba minsan, syempre, sakay na kayo, dito na lang kayo. Yun po ang sinasakyan ko. Kaya sasabihin po ng mga iba, ma'am, pwede naman tayong mag-taxi, talagang sidecar pa. Hindi kasi, mas bibigyan ko na lang ng malaking bayad yung sidecar. Kasi alam ko yung hirap, napapawisan, natutuyuan, napapasa.